Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoong Jesucristo, at kami ay muling nagising. Salamat, Lord Jesus, sa panibagong umaga, sa panibagong buwan. Oh, hallelujah! Hallelujah! Nakaraos kami sa araw sa buwan ng September. Praise God! God is good. God is great. All the time, and all the time, God is great. Thank you, Lord Jesus. Nakaraos po sa buwan ng Agosto. Praise God. Thank you, Jesus, sa iyong katapatan, sa iyong faithfulness. Hallelujah. Thank you, Lord. Kabuti mo, Panginoon Jesus. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panibagong buwan na naman. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Another day, another month to serve you, Lord Jesus. Thank you sa iyong kabutihan, Panginoong Jesucristo. Sa araw-araw na kami ay nagising at natapos na namin ang buwan ng Agosto. Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoong Jesus. Praise God sa kanyang kabutihan. Woo! Hallelujah! Glory to God Almighty. Salamat po at kami ay nakaraos, Panginoong Jesus. Banal na Espiritu, maraming salamat sa iyong paggabay. Nakaraos kami sa buwan ng Agosto. At ngayon ay buwan ng September. Unang araw ng buwan ng September. Hallelujah. You are so good to us, Father God. Thank you. Thank you sa iyong kabutihan, Lord Jesus. Praise the name of the Lord. Woo! Yes, Lord. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection, Lord, upang mairaos namin ng maayos ang iyong life, Panginoon Jesus. Para sa iyong kapurihan, Lord, let it come to pass. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, John 3:16. Thank you, Lord Jesus. For a new day. It's ang batayan John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. The difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Panibagong buwan na naman, mga ka-Team-Jesus. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo sa panibagong umaga, sa panibagong buwan. Napakabuti ng ating Panginoong
Jesus. Ngayon ay September 1. Welcome dito sa ating live. Team Jesus, Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers, welcome dito sa ating live. At ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. At ito ngayon ay September 1! Hallelujah! Nakaraos tayo sa buwan ng Agosto! At dito naman tayo sa panibagong buwan, ang September. Sa Pilipinas ay simula na ng Christmas season, September, October, November, December. 4 na buwan ang Christmas season sa Pilipinas. Samantalang dito sa Amerika ay wala pang season, wala pang Christmas season dito. Raranas tayo rito ng fall season. Tapos, pagkatapos ng fall season, nandoon ang Thanksgiving. So, after Thanksgiving, ay saka pa magkakaroon ng Christmas season dito sa Amerika. Hallelujah. So, ayan. No? So, purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. At yung mga nandito, bagong mga invites ninyo ay i-welcome natin kung sino-sino ang mga nandito sa ating live. Hallelujah. So tayo ay magpuri sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Hallelujah, thank you Lord. Yes, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapang ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya.
lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoong Kristo, sa panibagong umaga, sa panibagong buwan na kami ay nandito, nakaraos po sa buwan ng Agosto na matagumpay sa aming mga pagsubok sa buhay, sa hinaharap naming mga pagsubok. Maraming salamat po sa buwan ng Agosto at mayroon na naman kaming mga testimony dahil sa iyong kabutihan, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tinataas ka namin, ipinakilala ka namin, Panginoong Hesukristo, sa sanlibutan, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat at walang iba. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Tanging ikaw lamang po ang makapagbibigay sa amin ng katagumpayan sa buhay na ito. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you po. Thank you, Lord Jesus. Nagpapakumbaba kami, linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang aming Diyos na puno ng kaawaan. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagkulang sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na nandiyan at araw-araw ikaw ang nagbibigay ng aming mga pangangailangan. O Diyos, linisin mo kami, patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord, sapagkat ikaw ang nandiyan. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Oh, hallelujah. Yes, Father God. Lord Jesus, nandito po kami, O Lord, para ikaw ay aming samahin, para ikaw ay aming kilalanin. Oh, hallelujah. Oh, honor us, Father God, in the name of Jesus, sa aming pagparito. Salamat po at binigyan mo kami ng provision, ng internet connection upang kami ay makarating na maayos dito sa iyong live, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah. Dinideklara din namin ang kapatawaran sa mga taong nagkasala sa amin, maging sa mga taong nanira sa amin, nanlait sa amin, nanloko sa amin, nanlait sa amin dahil kami ay mga Kristiyano, nanlait sa amin dahil sa aming pananampalataya. Panginoon, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa at kiniklaim namin, Panginoong Hesukristo, ang kanilang mga kaluluwa, ang kanilang pagbabago. Panginoon, ang pagbabago ng kanilang kaluluwa, katagpuin mo po sila, Panginoong Hesus, upang maintindihan nila na may plano ka sa kanilang mga buhay at kinikilala namin, kiniklaim namin na in your perfect time, itong mga taong ito ay sasamba rin sa iyo at magjo-join sa amin sa pagsamba sa iyo at pagproklama sa iyong kabutihan. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection at dinideklara namin ang presensya ng banal na Espiritu. The King is in the room. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. The King is in the room. The King is in the presence sa mga household, sa mga bahay ng mga nandito ngayon sa iyong live, Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Welcome your Holy Spirit. Ang sabi mo sa iyong mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So ito ay naniniwala kaming nandito ka sa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah. At nakikinig ka. Let your fresh anointing be upon us, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more.
Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasama ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Yes, Lord, ikaw lamang po ang karapat-dapat. Ikaw lamang po ang mangusap. At ikaw lamang po, Holy Spirit, ang aming maririnig sa oras na ito. At ito ay aming maging gabay. Tulungan mo ang bawat isa. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoong Kristo, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang kabutihan mo, ang iyong pagmamahal, ang iyong kawaan na walang hanggan. Oh, hallelujah! Salamat po. At hayaan mo magkaroon kami ng maayos na internet connection, strong internet connection, upang mairaos namin ang iyong live ng matiwasay at tuloy-tuloy at wala pong distraction sa pangalan ni Jesucristo. Ito ay aming inihiling at pinasasalamatan at lahat ng papurit parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! So ito ang Bible verse natin mga katindisa sa Matthew 18:20, for where two or three are gathered in my name, there I with them. So, 2 or 3 gathered in my name, sa pangalan ni Panginoong Kristo. So, nandoon siya, kasama natin siya, mga ka-Team Jesus. Kaya ito ang ating pinaniniwalaan, 2 or 3 gathered. Kaya ang ating Bible study ay tingnan natin, ayusin natin ang ating Bible study ang ating weekly Bible study. Sino ba ang in charge sa susunod na Bible study, mga ka-Team Jesus? Kung kayo ang in charge, so siguraduhin ninyo na mayroon kayong invites. Kung wala kayong invites, ay huwag nating gawin ang Bible study dahil na-forfeit tayo sa ating purpose ng Panginoong Kristo na to reach out the community. So kung walang invites, ay gagawin nating evangelism. Ang ating sa halip na Bible study ay evangelism, na kung saan magbibigay tayo ng mga tracts o kaya magkaroon tayo ng feeding session. Ayan, sa halip na Bible study, kung wala naman tayong invites. Okay? So, sino-sino, o tingnan natin, ayusin natin ang ating Bible study sa buwan ng September para mapasama natin sa budget at kung anuman yung plano ng ating Panginoong Kristo sa kanyang ministry, sapagkat tayo ay tagasunod lamang. So, Sharon, meron bang qualified Sharon para maging member ng Team Jesus, Sharon? Meron bang qualified sa pagiging Team Jesus member?
So kung mayroong qualified, ay i-welcome natin sa buwan ng September kung sino yung qualified na Sharon para siya ay ating mapasama sa ating raffle, maka-join siya sa ating group chat at maka-receive siya, makatanggap siya sa mga sinasabi nating mga pribilehiyo sa kanyang spiritual birthday love gift at kung ano pa man ang mga kailangan. Okay? So, ayan mga ka-Team Jesus, dito tayo, tuloy tayo sa ating mga gawain ng ating Panginoong Hesukristo. So, sino ba may qualified ba Sharon? At sino ang nagbe-birthday, spiritual birthday sa buwan ng August? Meron bang nag-spiritual birthday sa buwan ng August? Sino ang nag-spiritual birthday sa buwan ng August, mga ka-Team Jesus? Mayroon ba? So, balikan natin yung spiritual birthday natin sa buwan ng August. Nakumpleto na ba yun? Spiritual birthday sa buwan ng August, mayroon ba? So, kung mayroon man, congratulations. Kung sino yung nag-spiritual birthday, so ikaw ay mayroong love gift. Hallelujah. At praise the Lord, naging matagumpay ang fellowship ng Team Jesus Hasaan Bukidnon chapter. Asa na si Sis Doreen? Sis Doreen, nasaan na ang inyong video clips? Nasabi ko, bigyan ninyo ako ng video clips. Hindi live ang aking hingi, kundi bigyan ninyo ako ng video clips at yung picture ng inyong screen. Ano ba yun? Tapos sino na ang susunod sa September? So yung in charge ng chapter, bigyan ninyo sila Sharon ng magkano ba ang kailangan nilang load Sharon para bawat buwan para maka-function sila, maka-follow up sila sa chapter na yan, sa mga mayroong mga bagong invites ay makapag-follow up sila at sila ang in charge para excuse me in charge sila para kumuha ng mga video sa ginagawa nating mga fellowship. So bigyan ninyo ako, Sis Doreen. Wala akong nakita doon, sis, yung ano mo lang, yung iyong ano ba yun, yung sinasabi mo, yung iyong testimony sa buwan ng September. So bigyan ninyo ako ng video clip, no, sa mga highlights na ginawa ninyo para ma-save natin. At Sis Jeanette, Tita Jane, sino pa, Leah, at Sis Evelyn, ang inyong gagayaking tarpaulin ay yung kagaya kina Doreen. Ayan. Pwede kayang doon na lang tayo magpagawa, Doreen, at ipa-mail na lang natin doon sa kanila para sa ganoon ay pare-pareho ang kulay. So ngayon, Sharon, mamaya mag-live tayo mamaya para sa ating mga announcements. Okay. So dito tayo sa ating Bible study. Tingnan natin ang mensahe ng ating Panginoong Hesus. Ngayon ay holiday ngayon, Labor Day ngayon dito sa Amerika, mga ka-Team Jesus. Labor Day, walang trabaho ngayon. Pero pupunta kami doon sa Joy Home Healthcare dahil yan ang sabi ng aming amo na isegregate namin yung mga papel ng Joy, yung mga kailangan ng itapon. Kaya pupunta din kami doon sa bodega. Okay. So dito tayo. Saan ba? Asa na ang ating 8:21, 8:29. So ang huli nating pinag-uusapan sa
last Friday, yung ating huling Bible study, no? Ayan, sa Bukidnon nila pinagawa. Oh, okay, si Crystal. Si Crystal ang ating babayaran diyan, Sharon. Magkano ang pagpa-mail? Email na lang natin. Paano ba 'yon para pare-pareho ba? Para pare-pareho, Sharon, yung labas ng ano ninyo diyan. Pwede kaya 'yon o baka expensive? Baka mas mahal yung pagpa-mail diyan, Sharon. Tingnan ninyo, paano ba gawin 'yon na hindi tayo mapamahal. Okay, makatipid tayo. Kasi part na 'yon ng kanilang ng budget natin, yung tarpaulin, 'di ba? Sis Doreen, part na ba 'yon ng tarpaulin? GRS. Iba ka mahal ang JRS. Pag-usapan natin yan mamaya. Okay. Sige, sa mga mag-asawa. So, noong nakaraang Biyernes ay tinuruan tayo itong mga mag-asawa. So, mayroon bang mga mag-asawa, mayroon bang asawang lalaki at asawang babae na nararanasan ninyong nararanasan ninyo yung pagbabago ng pag-uugali ng inyong mga asawa at ng inyong mga bana dahil sa salita ng Diyos na sila ay na-rebuke na kailangang ang mga babae ay magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki at ang mga asawang lalaki ay igalang, mahalin, irespeto ang kanilang mga asawang babae. Ayan. So, ayun no, mga katindisas, magpaganda tayo sa panlabas, subalit mas mahalaga ang kagandahang loob na dapat ay mayroon tayo bilang mga anak ni Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. So, dito tayo sa chapter 3, verses mataas to, verses ngayon ay 9:1-25. Magmahalan kayong lahat. Yan ay nasa 1 Peter chapter 3 verses 8. Ayan o, 8 to 22. Okay. So, basahin natin. Ngayon, narito ang ilan ko pang bilin sa inyong lahat. Dapat magkaisa kayo sa isip at damdamin at magdamayan. Magmamahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mapagkumbaba kayo sa isa't isa. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. At huwag din ninyong gantihan ang pag-iinsulto. Huwag ninyong gantihan ng pang-iinsulto ang mga nang-iinsulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na kaawaan sila ng Diyos dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito. At para kawaan din niya kayo. Sapagkat sinabi sa kasulatan, ang sino mang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan. Dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti. Pagsikapan niyang kamtin ang kapayapaan, sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila, ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Sino ang gagawa ng masama sa inyo kung laging mabuti ang ginagawa niyo? Pero kung usigin kayo dahil sa kabutihang ginawa niyo, mapalad kayo. Hallelujah.
Huwag kayong matakot o mag-alala sa anumang gawin nila sa inyo. Alalahanin niyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. At maging makinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Kristo. Mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti, kung ito talaga ang kalooban ng Diyos, kaysa sa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama. At minsan lang siyang namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noah. Sa panahong iyon, matyagang hinintay ng Diyos ang pagsasampalataya niya sa kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Ang tubig na ito, 8 lang sila mga ka-Team Jesus. Ang tubig na ito'y larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. Si Hesukristo ay nasa langit na ngayon, sa kanan ng Diyos, at ipinasakop sa Kanya ang lahat ng anghel at ang lahat ng espiritong namumuno at may kapangyarihan. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating, at ito'y aming maging gabay sa araw-araw na nilalakaran namin ang aming pananampalataya kay Panginoong Kristo. In Jesus' name, Amen. Okay. So, pag-usapan natin ang tungkol sa mensaheng ito, magmamahalan kayong lahat. So, sinasabi dito mga ka-Team Jesus na, 'di ba? Sabi natin kung mayroong mga nanluloko, nanlalait sa atin, sa ganito ay wag natin ibalik sa kanila yung mga ginagawa nila sa atin, kundi atin silang ipagdasal, atin silang iluhod sa harap ng Diyos, nang sa ganoon itong mga taong ito ay baguhin ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa araw-araw na sa ating Bible study, kasama natin sa ating pagdarasal yung paghingi natin ng pagpapatawad sa ating mga nagawang kasalanan, at ang paghingi rin natin ng kapatawaran sa mga taong nagkasala sa atin, sa mga taong nanlait sa atin, kahit na gumagawa tayo ng mabuti dahil nga sa ating pagiging Kristiyano. So, nandito yan sa salita ng Diyos. Ayan, nakikita ninyo mga ka-Team Jesus. By the way, congratulations, nakita ko pala doon sa video ni, sino yun, si Sis Junalyn ba yung nag-video? Na si Sis Hermigene ay nagpabaptismo na sa tubig. To God be the glory and honor. So, ayan, no, si Sir Hermigene, ikaw ba ay may asawa na si Sir Hermigene?
Nag-asawa na ba kayo? Nagpakasal na ba kayo? O kailangan ninyo ng tulong ng ministry ng ating Panginoong Jesucristo upang maiayos ang inyong mga buhay at maging legal ang inyong pagsasama, mga ka-Team Jesus. So, ayan, no? I-follow up na nyo yan siya, Sis Doreen, kung ano ang kanyang sitwasyon. At saka Sis Leah, kung ano naman ang sitwasyon ni Sis Mary Jane. Bigyan nyo ako ng update. Huwag doon sa inyong group, sa ating group chat, kundi personal ngo i-message si Tita Vits. Okay. So dito, sinasabi dito, dito sa verse 8, no? Magmahalan kayo bilang magkapatid, no? Maging maunawain at mapagkumbaba. Ayan na naman ang mapagkumbaba kayo sa isa't isa. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama, at huwag din ninyong gantihan ng pang-iinsulto ang mga nang-iinsulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin ng nakaawaan sila ng Diyos, dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito at para kaawaan din kayo. O, di ba? So, ito yan ang isa sa mga mensahe na ating sinusunod, na sa halip na insultuhin din natin itong mga taong nangiinsulto sa atin, ay manatili tayong maging mahinahon, manatili tayong maging magpakumbaba at maunawain sa mga taong ito, sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, no? Hindi nila alam. Dahil kung alam lang nila na itong ating pananampalataya, ito yung ating kayamanan, ito yung ating pinanghahawakan. Ano man ang mangyari sa buhay, magkaroon man ng lindol, magkaroon man ng ano pa mang mga sakuna na sa buhay, itong pananampalataya natin kay Panginoong Jesucristo ang ating pinanghahawakan. Kaya nga, 2 or 3 gathered in His name, He is in our midst. So tayo ay naniniwalang nandito ngayon ang ating Panginoong Jesucristo, ang presensya ng banal na Espiritu. Kaya, ano man ang mangyayari? Kasi kung alam lang nila ang katotohanan, kagaya ba sa atin dati? Hindi naman tayo, I do not know kung kayo ba ay, nung kayo ba ay isinilang na, ay naging Kristiyano na kayo? Kahit itong mga Kristiyano nga, nung sila isinilang, hindi naman yan sila kaagad na, although exposed sila sa salita ng Diyos, exposed sila sa Bible study, pero hindi nangangahulugan na dahil exposed sila sa salita ng Diyos sa Bible study, ay born again Christian na sila. No. Si Tito Brian ay naging born again Christian din nung siya ay naging 12 years old. No? So ganun 'yan mga ka-Team Jesus. Kagaya natin, iba ang ating pinaniniwalaan. Although tinasabi nating tayo ay mga Kristiyano. Subalit maraming mga pamahiin, maraming mga tradisyon, maraming mga sabihin nating mga aral, no, sa halimbawa tayo, kung kayo ay nanggaling sa simbahang o kaya paniniwalang Katoliko. So maraming mga pamahiin, paniniwala na ginagawa natin from generation to generation, sapagkat yun ang ating pinaniniwalaan at wala tayong kaalam-alam sa Biblia. At kung nakikinig man tayo sa mga homily, ang ginagawa naman ng mga pari ay ayon doon sa doktrina ng Katoliko, nilalaktawan naman nila yung ibang mga bahagi ng Biblia, hindi naman nila sinusunod ng by series ba na ito ang ibig sabihin, hindi naman nila ginagawa yan. No? Nilalaktawan. Yun bang, halimbawa, yung tungkol sa mga debulto, hindi naman nila yun pinagtuturo sa mga nakikinig sa kanila sa misa.
Pero kung pag-aaralan natin nung tayo ay binago ng Diyos at namula tayo sa katotohanan, so nasabi natin na, oy, mali pala yung pinanggagawa kong ito. Oy, ganito pala, hindi pala dapat kong gawin yun. Sapagkat maaring yun ay hadlang na sa aking pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. At ang sinasabi sa salita ng Diyos, ang Diyos ay Espiritu. Sa makatuwid, sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan at hindi sa mga larawan na nakikita natin. So yung mga larawan na yan, yung mga hugis Diyos at yung mga likha lamang ng tao, yun ay hindi naaayon sa salita ng Diyos. Hindi naman sinabi sa salita ng Diyos na maglilo kayo ng kasing mukha ko at doon kayo magsamba. Hindi naman. Doon sa lumang tipan, ang mga anak ng Diyos, ang mga alagad ng Diyos, sina Abraham, no, sila Moises, sila ni Aaron, sila ni Jacob, sila ni sino pa? Sila ni Israel or si Jacob, sila Abel. Ginagawa naman nilang altar ay yung mga bato naman na ginawang altar, bato, ganyan. Tapos, diyan sa bato na yan, sa gitna ng bato na yan, may space na kung saan doon nila, naglalagay sila ng apoy, doon nila nilalagay ang kanilang mga offering. Yan, ay sinusunog ang kanilang offering. At kung ito ay ang usok ay aakyat, ibig sabihin noon ay napurihan ang Diyos Ama. Kapag ang usok ay nasa baba lang, ibig sabihin nun, something is wrong with your offering. Gano'n naman ang ginagawa nila. Hindi naman sila nagdarasal sa dibulto. O kaya lilok ng tao. Diba? So yun ang hindi nila alam ang katotohanan. Kaya dapat ay ipagdasal natin sila, dapat ay patawarin natin sila, kaawaan natin sila, nang sa ganoon ay kaawaan din sila ng Diyos, tayo rin, na humihingi ng kaawaan sa mga taong nagkasala sa atin, ay kaawaan din tayo ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat tinawag tayo para doon. So, anong sabi dito? Sino ang gagawa dito sa 13? Sino ang gagawa ng masama sa inyo kung laging mabuti ang ginagawa nyo? Pero kung usigin kayo dahil sa kabutihan ginawa ninyo, mapalad kayo. Huwag kayong matakot o mag-alala sa anumang gawain nila sa inyo. Alalahanin niyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa nyo. At maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyaking malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Kristo. Di ba? So, sino daw ang gagawa sa atin ng masama kung gumagawa tayo ng mabuti? Pero pag tayo ay ginagawa ng masama, o sigin tayo ng dahil sa ating ginawang mabuti, dumapalad tayo if we are persecuted. Kung inuusig tayo dahil gumagawa tayo ng mabuti, mapalad tayo. O we are blessed. Hindi yung pag tayo ay inuusig, pag tayo ay bakit nyo kami inuusig? Bakit, Panginoong Jesucristo, nagsisilbi naman kami sa iyo, mabuti naman kami, mabuting tao naman kami, gumagawa naman kami ng mabuting, bakit kami ay inuusig? Tayo pang nagtatanong, pero dito sa salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 3, verse 13, no? Verse 14. Pero kung uusigin kayo dahil sa kabutihang ginagawa nyo, mapalad kayo. Huwag kayong matakot sa mga taong yan. Basta sumunod lang kayo. Parangalan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ipakilala natin
ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. So, anong sabi dito? Siguraduhin nating marunong tayong magpapaliwanag kung bakit tayo ay nananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Kung bakit naniniwala tayo sa pag-asang ito. Ano ang pag-asa natin? Ang ating hope of glory ay si Panginoong Jesucristo. Bakit ito ang iyong pinaniniwalaan? Dapat na maintindihan mo yan. Hindi yung ako ay born again Christian. Ako ay naniniwala. Bakit? Ipaliwanag mo. Basta yun na, nakalimutan ko lang eh. No. Dapat ay alam mo ang pundasyon ng iyong pananampalataya. Bakit ka naniniwala? Bakit sinasamba mo si Panginoong Jesucristo, ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan? Ano ang batayan ng iyong pananampalataya? At baka mas magaling pa itong nang-uusig sa iyo kaysa sa iyo na naniniwala kay Kristo. So huwag nating ipahiya ang ating Panginoong Jesucristo sa harap ng mga nag-uusig sa atin. Bakit tayo naniniwala kay Panginoong Jesucristo? Bakit naniniwala tayo ng buhay na walang hanggan? Sapagkat ang batayan ng ating pananampalataya ay ang John 3:16. Naniniwala tayo na ang Diyos Ama ay dahil sa kanyang labis na pagmamahal sa tao, ay binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Naniniwala tayo na siya si Panginoong Jesucristo. Naniniwala tayo na siya ay anak ng Diyos Ama at inutusan upang tayo, binigay ng Diyos Ama upang tayo ay mailigtas. Kaya siya ay nagpakamatay sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, upang iligtas ang mga kasalanan ng mundo, upang iligtas ang aking kasalanan, sapagkat ako ay makasalanan at kailangan ko ng tagapagligtas. So sa pamamagitan ng sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo, ako ay nailigtas at nabigyan ng panibagong buhay. Kaya yan ang aking pag-asang pinanghahawakan na darating ang tamang panahon, ang pangako ng Diyos Ama sa John 3:16 ay mangyayari na kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang ating pinaniniwalaan at dapat na alam natin itong ipaliwanag sa mga taong nanguusig sa atin, sa mga taong nagtatanong sa atin, at ang ating pagpapaliwanag dapat ay, anong sabi dito? Maging makinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Ayan. So, hindi tayo maging mayabang. Hindi tayo yung parang pasigaw ang ating pakikipag-usap, kundi ipaliwanag natin ito ng may kababaan ng boses natin, ng may kahinahunan at pagrespeto sa ating kapwa. Hallelujah. So dapat ay alam natin, no? Alam natin kung ano ang batayan ng ating pananampalataya, mga ka-Team Jesus. Ayan. So kagaya daw sabi dito, anong sabi dito? Minsan lang namatay si Panginoong Jesucristo, no? At ang sabi dito sa 19:19-20, at sa kalagayan niyang espiritual, nangara siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noah. Sa panahong yon, matyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Ang tubig na ito'y larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo.
Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. So, si Kristo, ang naging, alam na natin na si Panginoong Kristo, ang naging sacrificial offering para sa lahat ng tao. Isang beses lang siyang nagpakamatay. Kaya hindi na natin ulit-ulitin yung kanyang kamatayan na mayroon pang mga sacrificial nga kung may magpapako sa cross. That's blasphemy, sapagkat hindi yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Isang beses lang. Ginawa niya yun dahil upang iligtas itong mga taong wala sa presensya ng Diyos. Noong panahon kagaya ng panahon ni Noah, na kung saan ang mundo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na mag-repent o magbago, magsisi sa kanilang mga kasalanan at bumalik sa Diyos Ama. Subalit, anong sabi dito sa salita ng Diyos? 8 lamang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. 8 lamang. Kasi nga, 'di ba, 100 years na ginawa ni Noah ang barko. Pero hindi siya pinaniniwalaan ng mga tao, nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang kasalanan. Ayan ang sinasabi diyan sa salita ng Diyos. 8 lang ang nailigtas. Itong 8 niya yon, ito yung mga anak ni Moises, ni Noah, yung 3 anak niya at ang kanilang mga asawa, ang asawa ni Noah at si Noah. So 8 lang sila na iligtas, kasama yung mga hayop na tig-2 uri, lalaki at babaeng hayop. See? Nailigtas sa tubig. So nilinis ng Diyos Ama ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Tayo ay nilinis din ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng baptismo sa tubig. Hindi ito nililinis, hindi tayo nagpabaptismo para sa Ginoon. Hindi tayo nagpabaptismo para sa Ginoon malinis ang dumi ng ating katawan, kundi tayo ay nagpabaptismo ayon dito sa salita ng Diyos. Ito ay nagligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Kaya nga, kailangan natin ng baptism of water. Kasi ito ay nagsimbolo as we submerge ourselves down, ibig sabihin nun, patay na tayo. Excuse me. No? Patay na tayo mga ka-Team Jesus. At nung tayo ay inihaon sa tubig, ito'y nangangahulugang muli na tayong nabuhay sa Espiritu. Kagaya ng muling pagkabuhay ni Panginoong Hesukristo. So, requirement talaga natin bilang isang Kristiyano na tayo ay mabaptismo sa tubig. Dahil ito ay hindi nagpapalinis sa ating dumi sa katawan, kundi spiritually, yun ang nagpapalinis sa atin sa ating mga kasalanan. Hallelujah. So kung tumanggap kayo kay Panginoong Kristo, at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagpabaptismo sa tubig, something is wrong with you. Dahil ilang beses nang ipaniliwanag dito sa salita ng Diyos ang tungkol sa kahalagahan ng baptism of water. Hindi tayo maging buo ang ating pananampalataya kay Panginoong Kristo. Hindi tayo masilyuhan ng banal na espiritu kung hindi tayo nabaptismo sa tubig. Kaya kung kayo ay tumanggap na kay Panginoong Kristo, huwag ninyong patagalin. Kung mayroon mang kapatid dyan na
na Kristiyano na at baptized na, i-invite ninyo at sabihin ninyo, Brad, kapatid, sister, ako ay kinonvict ng Holy Spirit ng babaptismo sa tubig para makumpleto ang aking pananampalataya kay Kristo. Hindi relihiyon ang ating ipinapahayag dito, kundi ang katotohanan na naaayon sa salita ng Diyos. Hallelujah. No? Anong sabi dito? Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. So kung kayo dyan na mayroon kayong mga live-in partners at nagdesisyon na kayo na magpabaptismo, na hindi pa kayo mag-asawa dyan, ibig sabihin nun ay hindi na kayo pwedeng makipag tumabi doon sa partner ninyo hanggat hindi kayo makasal. Dahil nilinis na kayo, ang sabi dyan, hindi na kayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban ng Diyos. Ayan. Okay? Si Jesucristo ay nasa langit na ngayon, sa kanan ng Diyos, at ipinasakop sa Kanya ang lahat ng anghel at ang lahat ng espiritong namumuno at may kapangyarihan. So yan ang ibig sabihin ng baptismo, mga katinjisas. Ito ang pangako natin na tayo ay muli nang nabuhay, na tayo ay hindi na yung kagaya datin sa ating pagiging makasalanan. Hindi na natin gagawin ang mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin nun, ano man yung mga mali, halimbawa, nagsama kayo, hindi naman kayo mag-asawa. Kaya nagdesisyon ka, nagbago na ako, hindi na ako yung dati. So, kailangan na magpakasal na kayo dahil mali man yun. Nagpabaptismo ka, nanatili ka pa rin doon sa sitwasyon na yan, hilawas ka pa rin dyan, o sexual intercourse ka pa rin sa taong yan, useless ang iyong pagtanggap kay Panginoong Jesucristo, useless ang iyong pagbaptismo, sapagkat nanatili ka pa rin sa putik na kung saan nandoon ka. It's useless. Hindi yon ang totoong repentance. Dahil ang totoong repentance ay yung pagtanggap mo, nagkamali ka, pagtaliko doon sa kasalanan mo, at hindi na pagbalik doon sa dati mong ikaw. Yun ang ibig sabihin ng pagbabagong buhay. Muling pagkabuhay, born again. Yun nga ang tawag sa atin. I am a born again Christian. Na ibig sabihin nun, nabaptismo na ako sa tubig at nangako na ako sa Diyos Ama na hindi ko gagawin ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa kanyang paningin. So, ganun ang ibig sabihin nun, mga katinjisas. Okay? So, nasa atin yun kung ano ang gusto natin. Gawin natin kung ano ang nararapat sa harap ng Diyos. Sapagkat binago na nga tayo. Naniwala tayo sa pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Sa makatawid, sundin na natin kung ano man yung kaloob ng Diyos sa atin. So, praise God na tayo ay isa sa mga pinili ng ating Panginoong Jesucristo upang sa ganoon, mga katinjisas, ay mabigyan ng pagkakataon na mabago tayo at magamit ang mga buhay natin para sa kapurihan ng Diyos Ama. Kaya wag nating sayangin ang pagkakataon na yun, ang pribilehiyo na yun, na kung saan tayo, mga katinjisas, ay binigyan ng ating Panginoong Jesucristo ng pagkakataon na muli nating maiugnay ang ating mga sarili sa Kanya.
no, magmahalan tayo sa isa't isa, manatili tayong mahinahon, manatili tayong mapagkumbaba, manatili tayong manatili tayong sundin ang kalooban ng banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! Jesus, salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study ngayong araw na ito, Panginoong Hesus. Salamat po sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Salamat po at isa kami sa iyong pinili upang sa ganoon ay mabigyan ng pagkakataon muling mabuhay sa Espiritu at na mga kung hindi nagagawin ang mga bagay na hindi nakaaya-aya sa iyong paningin. So gawin mo pong holy, gawin mo pong banal ang aming mga katawan, Panginoon, na wala pong ibang gagawin kundi ang sundin ang kalooban ng banal na Espiritu. Kaya Panginoong Jesucristo, patawad po sa mga nagawa naming kasalanan kahit kami po ay mga baptized na in water at kami naniniwala na silyado na kami ng banal na Espiritu, subalit ginagawa pa rin namin yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong paningin. Lord, patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo. Banal na Espiritu, patawarin mo po kami. Kailangan ka namin, Banal na Espiritu, bilang aming gabay upang maiwasan namin ang mga tukso na patuloy namin gagawin ang mga bagay na ito na hindi kaaya-aya sa iyo kahit kami ay baptized na. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa iyong mga salita nagpapaalala sa amin na patuloy naming lakaran ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. At sino man po yung mga nanguusig sa amin, Lord, ay hindi namin sila balikan ng anumang pang-iinsulto, kundi amin silang ipagdasal, Panginoong Hesus, upang sila rin po ay makatanggap ng iyong kaawaan, kagaya ng aming pagtanggap ng iyong kaawaan sa amin. O hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po. Holy Spirit, gabayan mo po kami. Gabayan mo kami, Holy Spirit, na maging kaigay-gaya ang aming mga buhay sa paningin ng Diyos Ama. Habang hinihintay namin ang tamang pagkakataon sa muling pagbabalik ni Panginoong Jesucristo. O hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Lord Jesus, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan, O Panginoon. Ano man po ang kahilingan ng iyong mga kaanakan, desire ng kanilang mga puso, ang kanilang mga prayer request ngayon sa bawat tahanan na nagre-represent, sa bawat taong nagre-represent na kanilang mga tahanan, Panginoong Jesucristo. Lord, dinideklara namin ang iyong mga pagpapalang siksik-liglig na umaapaw para sa kanilang mga buhay at para sa kanilang mga tahanan. Bubuksan mo ang pintuan ng langit, bubuksan mo ang mga bintana ng kalangitan upang ibuhos mo, Panginoong Jesucristo, sa kanilang mga pamamahay, sa aming mga pamamahay, ang iyong mga pagpapalang siksik-liglig, umaapaw para sa iyong mga kaanakan dahil tinatanggap nila ang iyong mga salita, dahil binubuksan nila ang kanilang mga tahanan, dahil binubuksan namin ang aming mga tahanan para sa iyong mga salita, Panginoong Hesus. O hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Ano man po ang aming mga kahilingan, maging ang aming mga dasal ng pagpapagaling, Panginoong Diyos, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, mga asawa, sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, kiniklaim namin ang iyong pagpapagaling, sapagkat walang imposible sa inyo, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, sapagkat ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. O hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. O hallelujah. Banal na Espiritu, maraming salamat po. To God be all the glory and honor for everything that you have done for us and everything that you will do for God's purpose and glory. O hallelujah. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan, hinihiling sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Praise the Lord! Sa kanyang kabutihan. Ayan, mga ka-Team Jesus,
Peace be with you. Dalhin ninyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Kristo para sa ganoon ay maayos, no? Maayos natin yung mga buhay natin, masunod natin ang kalooban ng Diyos Ama. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye. So mag-live ako ng kaunti ng sandali para sa ating mga update, no? Mga kating Jesus. Okay, bye-bye.